Nagpapasalamat po, Panginoon, sa umaga po ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa inyo, O God. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan po, Panginoon Diyos, sa aming pagkising, sa aming natanggap na biyaya mula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Tunay nga na ikaw ay tapat mula noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Hindi ka po nagbabago, Panginoon. Nandiyan ka po para sa bawat isa sa amin, O God. Sa umaga po ito, Panginoon, hinihingi po namin ang iyong paglinis, Panginoon. Sa bawat sarili po namin, Panginoon. Alam niyo po, O Diyos, yung mga kahinaan po namin, Panginoon. Lord, kami ay nagkakamali sa inyong harapan. Ang iyong banal na dugo, Panginoon, at siya hinihingi namin na magbigay sa amin ng kalinisan, ng kapatawaran, O God. Salamat sa dakilang pag-ibig niyo po, O God. Sabi niyo po sa inyong mga salita, O God, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us, O God. Maraming salamat sa paglilinis, Panginoon. Maraming salamat sa pagyakap niyo po sa bawat isa sa amin, O God. Itong taon po ito, Panginoon, ino-offer po namin ang aming mga buhay sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, ng pananampalataya, pagtitiwala, Panginoon Diyos, na kayo yung dakilang Diyos na hindi nag-iiwan, O God, hindi nagbabago. Nariyan palagi para sa amin, Panginoon. Lord, sa panahon na mayroong mga biyaya, sa panahon na may mga pagsubok at problema, O God, nandyan ka po sa amin, O God. Sa umaga po ito, Panginoon, hayaan niyo po ang bawat isa sa amin maggamit ang mga paa namin, mga kamay, bibig, buong pagkatao namin, Panginoon Diyos, para papurihan ka, Panginoon. Itaas ang iyong kadakilaan, ang iyong pangalan, Panginoon, sa lugar po ito. At sa buhay namin, maihayag po namin na ikaw ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa buhay namin, o na tinanggap namin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aming buhay, O God. Salamat, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming mga puso sa pagbibigay ng papuring awit sa inyong Panginoon. Nawa, O God, maluwalhati namin kayo, O God, na ibigay namin yung the best na papuri sa inyong Panginoon. Sa umaga po ito, O God, gamitin niyo po ang worship team, O God. Kayo, O God, ang manguna. Lord, kayo, O God, ang gumamit sa kanila, Panginoon. Lahiran niyo po ng Santo Espiritu, Panginoon, ang kanilang mga dila, Panginoon, habang sila'y umaawit po, Panginoon, sa inyong harapan po, Panginoon, kasama ng congregation po ito, Panginoon. Let your Holy Spirit flow in this place, O God. Ano mang gawa ng kaaway, binawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, get out in this place. Sapagkat ito'y tahanan ng aming Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa kapayapaan, salamat sa pag-ibig, Panginoon. Tunay nga po, God, ang lahat ng tatayo dito sa harapan, Panginoon. Lahiran niyo po ng Santo Espiritu, Panginoon, at kayo ang makita, Panginoon. Lord, speak before her, O God, sa gagamitin niyo po sa message, O God, sa Word of God, ngayong umagang to. Kaya, O God, na siyang maglukob ng Santo Espiritu sa Kanya, Panginoon, sa aming pastor, Panginoon. Lord, maihiyag po, Panginoon, ang katiglaan niyo po, Panginoon. Kayo ang makita, kayo ang magsalita sa Kanya, Panginoon. At kami na makikinig, Panginoon, buksan niyo po yung puso namin, yung isipan namin, Panginoon, para sa inyong mga salita, Panginoon, at mai-apply po namin ito sa buhay po namin, O God. Salamat, Panginoon, sa umaga po ito. Narito po kami, Panginoon, handang magbigay papuring awit sa inyo, Panginoon, at magbigay ng, Lord, itaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos mula noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat sa pagsama niyo po, O God. Tagumpay na po kami, Panginoon, dahil kayo ang kasama namin, O Diyos. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Masasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi po. Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Pakikitian nga po natin yung katabi natin. Makasabi, Happy Worship Day. Ito po ang unang Sunday ng taon. Kaya maganda po umpisahan natin sa isang magandang ngiti sa bawat isa po. And ngayon po, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen?
worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. 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 To give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the brokenhearted, binding up their wounds. It is good, bless His holy name. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to take you. There are
multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, and I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Come on, church. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise.
Panginoon Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin siya dahil siya'y tunay na mabuti. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lamb. Nothing compares to you, O God, sa mga pangako niyo sa amin na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon Diyos. Lord, sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi po na Amen. Palakpakan natin muli ang buhay nating Diyos. Hallelujah. Pwede na po umupo. Yung mga bata po sa taas. Sarap po magpuri sa ating Panginoon, no? Amen po ba? Masarap magpuri sa ating Panginoon. Praise God. Napakabuti niya sa bawat isa sa atin po. Minsan po, sinasabi po ng mga isipan natin, sarili natin, parang wala ka dyan, Panginoon. Pero, ang alam niyo po ba? Nandyan lang siya sa likuran niyo, nasa tabi niyo, palagi handang tumulong sa bawat isa sa amin. Amen po ba doon? Amen! Pangako yun ng Panginoon eh. Muli, tayo po'y makikinig at kakain ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Yung mga palambing po ako, yung mga cellphone po, tabi po muna natin, yung mga cellphone. Kunin po natin yung Bible natin. And yung ballpen and notebook po. Or if you're using your phone para sa mga notes, it's fine po. Pero ituon po natin yung ating mga sarili para sa salita ng ating Panginoon Diyos. Tawagin ko na po ang ating puting pastor, Pastora Sinya Angeles. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the Lord. Amen. Ulit ko, we are in the safest place in the world. Amen. The church is the safest place in the world. Maraming pagkakataon sa buhay natin na ang mga pinagdaanan natin noong nakaraang taon, pero iniwan na natin lahat yun. Because God is good all the time in our lives. Laging ang pagpapala ng Panginoon ay laging bago. They are new every morning. Sabi nga po tuwing umaga, laging panibagong pagpapala ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Every morning. Kaya sa bawat devotion natin, lagi natin pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa buhay natin. Ino-offer na natin yung day, sa gabi, ino-offer natin yung ating pagtulog, at sa pagtumaga, nagpapasalamat tayo sa isang magandang umaga na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ganun ang buhay ng isang mananampalataya. Ang katapatan ng Panginoon ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailan pa man. Pero ang tao, kuminsan nagsasawa at nagkakaroon ng pagbabago. Pero madali tayong makabalik sa Panginoon. Madali tayong makabalik sapagkat tinanggap natin siya as Lord and Savior of our life. Siya ang Diyos Ama na nasa langit, na ating Ama sa kapanahonan na tinanggap natin si Lord as Lord and Savior of our life. Habang panahon na nabubuhay tayo, siya ang ating Ama na Diyos na makapangyarihan sa lahat. At alam niya kung ano ang pinakamabuti sa atin. Sometimes meron tayong hinihingi na isang taon ko nang hinihingi, magdadalawang taon na, pero wala pa. Alam ng Panginoon kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Na sometimes hindi niya binibigay dahil baka makakasama sa iyo. Pero sometimes binibigay ng Panginoon sa takdang panahon. In His time. He makes all things beautiful in His time. Lahat ay ginagawa ng Panginoon ng may kapararakan. Merong kahulugan ang lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Sometimes hindi natin alam kung ano bukas, kung ano mamaya, kung ano mamayang gabi, kung ano mga mangyayari. Pero ang Diyos nakatuon palagi sa atin. Kaya sa umagang ito, tingnan natin ang mga pangyayari sa aklat ng Isaiah chapter 23. Kung minsan sa Bible, inuuna yung mga mangyayari. Inuuna niya yung darating na pangyayari sa buhay ng isang bansa.
Pero sa bansa natin, may nakikita tayong mga pagbabago. Ilang taon na nakakalipas, may nakikita tayong pagbabago, nagkaroon ng mga pag-i-interest, nagkaroon ng mga taliwas sa layunin ng Panginoon. May pinapakita ang Panginoon. God releases everything for us to know. Mga mananampalataya ang kausap dito ng Panginoon. Why? Bakit ang mananampalataya? Kahit tayo ang kinakausap ng Diyos. Nakita natin na merong korupsyon, merong mga pangyayari. Bakit merong ganyan? Yan ba ang dahilan para mag-downfall ang bansa? No! Hindi yan ang dahilan para bumagsak ang isang bansa. Ano ang kinababagsak ng isang bansa? Nakita natin from the Old Testament, ang mga Israelite is the best example. Tuwing magkakasala sila, bumabagsak sila. When they return to God and pray, inaayos muli ng Panginoon yung buhay nila. Ano ang nagpapabagsak? Corruption ba? Mga pangyayari ba na nakikita natin? No! Ano nagpapabagsak? People go back from the Lord. Ang pagtalikod. Ito ay isang paalala para sa ating lahat. Na tinalikuran natin yung dati nating pag-ibig sa Panginoon na nananalangin, puno-puno tayo ng pagpaparangal sa Panginoon, meron tayong bagong pag-asa. But then, sabi mo nga, kapag sabi ng ibang tao, kapag palagi yan ang kinakain mo, magsasawa ka rin. Parang gano'n ang nangyayari. Pag ang tao na doon na sa pedestal na kanyang inihiling sa Panginoon, nagkakaroon ng pagsasawa, ay bukas na lang ako magpe-pray. Bukas ko na lang gagawin yung devotion ko. Nagkakaroon tayo ng manya na habits na tinatawag. Na pabukas, hanggang sa dumating ang time na nawawala na unti-unti ang relasyon mo sa Panginoon. Kaya, may pinapakita sa atin ng Panginoon. If my people who are called by my name, sino yon? Kung ang aking bayan na aking mahal ay tumatawag, no? If my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Yun ang kulang. Hindi ang korupsyon, hindi yung nakikita natin. Bakit kulang na ang tao ng paglapit sa Panginoon? Last week, pinag-usapan natin ang Generation Z, wala na. 1999 hanggang 2015, Generation Z. Natapos na. Pero sabi natin, anong kinahuhumalingan ng mga taong pinanganak sa taon na yon, sa panahon na yon? TikTok, or ang alam nila, ang tama. They are doing what they want to do dahil alam nila na yun ang tama. But why? Because humina na pagdadala ng magandang balita. Tinabad na ang marami na nakaupo sa church because they are contented that somebody will going to do those things. Pero hindi yan. Nandito pa rin tayo. Nandito pa rin ang mga anak, tinatawag na anak ng Diyos. Anak ng Diyos, sumusunod sa Ama. Sa physical mong Ama, sumusunod ka, lalo na sa Ama mo na nasa langit. Kaya nakikita natin ang pagbagsak. Kaya sa aklat ng Panginoon, binibigyan tayo ng mga alituntunin na dapat natin sundin. Hindi yung gusto natin. Ang gusto ng Diyos na pag nawawala tayo, pwede tayong bumalik agad. Balik agad tayo. Sa mga pinagdaanan natin nung nakaraang taon, merong magaganda, merong mga hindi, merong hindi makaalis doon. Bakit? You are loved by God so much that He gave His only begotten Son on the cross. Yung patak ng dugo ng Panginoong Jesucristo tinubos para sa iyo. Because, who are you in the first place? Sino ka? Para mamatay ang Panginoong Jesus sa bundok ng Kalbaryo para sa iyo. Sino tayo? Wala tayong may pagmamalaki. Wala tayong kayang gawin sa mundok ito kung wala ang pagsama ng Diyos sa buhay natin. No man is an island. Walang makakatayo sa kanya sarili lamang. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ng panalangin ng isa't isa. Because we are the church. Ang nagmamayari ng church ay ang Panginoon.
He owned His church. Tayo ay kanyang mga kaagapay sa paghahatid ng mensahe sa ibang tao. Natanggap natin ang magandang balita, nating sarilihin natin ang bagay na ito. Kailangan natin ang humayo. Kailangan natin gumawa. Sabi ko nga, yung mga hindi pa nakakatanggap sa Panginoon Jesus, there is still excuse na hindi makagawa sa gawain ng Panginoon. But once you receive the Lord as Lord and Savior of your life, it is the starting point for you to serve God. Sa iba't ibang kapamaraanan ng paglilingkod sa Panginoon. Iba't ibang kapamaraanan, iba't ibang biyaya, iba't ibang panuntunan, iba't ibang binibigay ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya, makita natin, dito sa talata na babasahin natin, bakit nauna ang sumpa ng Panginoon? Let us stand and read the Bible. Isaiah chapter 23, 1 to 18. An oracle concerning Tyre. Wail, O ship of Tarsus, for Tyre is destroyed and left without house or harbor. From the land of Cyprus, word has come to them. Be silent, you people of the island, and you merchant of Sidon, whom the seafarers have enriched. On the great waters came the grain of the seashore. The harvest of the Nile was the revenue of Tyre, and she became the marketplace of the nations. Be ashamed, O Sidon, and you, O fortress of the sea, for the sea has spoken. I have neither been in labor nor given birth. I have neither reared sons nor brought up daughters. When words comes to Egypt, they will be in anguish at the port from Tyre. Yun muna po ang ating paggulay-gulayan. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this wonderful morning that we're together praising and worshiping you because we know that you are at the center of this gathering. Continue to open our hearts and our mind, Father God, that your word will instill in us. Hallelujah. That we will love you more, Father God, because you are releasing something in our lives. Samahan po ang bawat isa na maintindihan namin at magkaroon kami ng unawa na manggagaling sa iyo para sa aming ikabubuti upang lalo ka namin mahalin, Panginoon. Upang lalo ka namin intindihin sa mga pagkakataong katulad nito. Dumarating ang kapanahunan, Panginoon, na talagang kailangan ka namin sa aming buhay. Tunay po na wala kaming kayang gawin kung wala ka, kaya patuloy kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa lahat ng gagawin mo, gawin mo lamang akong your mouthpiece at this time. And then, Father God, we give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Ang palakpak po ay para sa Panginoon lang. Ito po, mayroong tatlong bahagi na hinati-hati lamang po natin ito. Part 1, sailors are maritime workers. Kasi nag-usapan doon yung daungan. Sa verse 5, there is an outcome. Nasira ang mga ports. Merong outcome yan. Sa part 2, 6 to 9, a proud city humbled by God. And part 3, promise of restoration of the city of Cyrus. Ito pong tatlong bahagi nito ang tatalakayin natin sa mga pagkakataong katulad nito. Lesson learned na mapag-aaralan natin. Beautiful things fails. Magagandang bagay nawawala ito at hindi nananatili. So, ang magagandang bagay daw nawawala at hindi napapakinabangan. In 70 years, they were forgotten. Sa loob ng 70 years, makakalimutan ng bansang ito. But a beautiful blessing comes thereafter. We have studied different countries sa Book of Isaiah, sa Old Testament na pag-aralan natin ay iba't ibang mga bansa na itinatag ng Panginoon at kung ano pa ang mga nangyari sa kanila. Halimbawa, ang Babylonia, letter A, the Babylon. Babylon suffers like that of Sodom and Gomorrah. Nakita natin ang dinanas
ng Babylonia na katulad ng sinapit ng Sodom and Gomorrah. A destruction of the Almighty, pangs and sorrow shall melt the hearts of the land, leaving it desolate. Bakit? Ano nagpabagsak sa Babylonia? Proud. Very proud ang Babylonia sapagkat siya ang tinuturing na pinakamalaki, pinakamaganda, pinakasikat sa buong mundo during that time. Dahil sa nakita ang karangyaan ng Babylonia, nakita ng hari, nakita ng taga-Babylonia na sila ang pinaka sa buong mundo, nagkaroon ng pagmamataas. Alam niyo ba yung pagmamataas? Dahil kami ang pinakamalaki, dahil kami ang pinakamaganda, dahil kami nandoon ang proud. Yun ang nagpabagsak sa bayan ng Babylonia. Proud. Then, pumunta naman tayo ngayon sa, sabi dito proud, God's fierce anger. Doon sa nangyari dahil sa kanilang pagmamalaki, God fierce anger, ang matinding galit ng Panginoon. Children ay dust, yung mga butis, binubuksan ng mga tiyan ng kanilang mga kaaway at pinapatay ang mga sanggol. Di ba nakakatakot na bagay ito? Dust in pieces before their eyes. Pinapatay, binubuksan ng tiyan, hinihiwa ang mga sanggol. In their own eyes, nakikita nila ang mga bagay na ito. Bakit? Because of their pride, binaba sila ng Panginoon at yan ang naging parusa sa kanila. White rabbits, ang mga babae ay ginagahasa. Hallelujah. At walang natira. Ang kanilang lugar ay parang desolate, parang sinumpang lugar. Walang tumubo. Kahit ang mga hayop hindi makatiis na manirahan doon. Yan ang daladala ng proud. Yan ang daladala ng pagmamataas na akala ay sila ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Babylon fall by its king, like the defeat of Satan. Ang Babylonia ay bumagsak dahil sa kanyang pag-uugali na katulad ng kay Satanas, na siya naghahari, siyang pinaka, siyang the best, siyang pinakalahat. Binaba siya ng Panginoon. Become the highest of God's angels. Parang si Satan na pinakamataas during that time sa heaven. Sa lahat ng mga anghel na naroon, nagkaroon siya ng pagnanais na daigin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anong ginawa sa kanya? Bumulusok siya. Lupa. Wala siya sa heaven. Yan ang pinagagalingan ko. Nakasulat yan sa Bible na proud, pride, pagmamataas, pagmamapuri sa sarili. Yan po ang kinabagsak ng bayan ng Babylonia. Next, Judah. Ang Babylon ay natalo ng Assyria. And then, let's go to Judah. Assyria invaded Judah in the time of King Hezekiah. Judah, but God would not allow the enemy to destroy His people. Bagamat natalo ng Assyria, hindi pinahintulutan ng Panginoon na mamatay ang kanyang mga tao. Hindi pinahintulutan ng Panginoon. And then we go to Egypt. Napag-aralan natin, Babylonia, Judah, ngayon nasa Egypt tayo. They are a rich country because of the Nile River. Yung ilog na Nile, naririnig natin yan. Wise advisors worship, pero idol worshippers sila. Hindi nila sinasamba ang tunay na Diyos. Hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Abundance of arms, product. Marami silang mga armas na pamatay. But Egypt will fear Israel, and they will turn to God in the end, and seek Him, and pray for Him. Hallelujah. Their economy depends on the Nile River. Yung kanilang buong kabuhayan ay nakatuon sa ilog Nile River.
Then we go to Jerusalem. Jerusalem during the time are unbeliever people. Then letter E, Phoenicia, Tyre, Lebanon today. Why they fail? Bakit silang lahat ay sumagsad sa paghihina at sa pagbagsak? Bakit? Hallelujah. So, Phoenicia is Tyre, Lebanon today. Why they fail? Karamihan ng mga tao sa kanila ay sailors or mandaragat. Ano ba sa Tagalog yung sailors? Mandaragat ba? Mandaragat. Sabi nga 70 to revive, 70 years to revive again. After 70 years, marirevive sila. Trading center like a prostitute. Time may trade with various nations for profit. Marami silang kinikita sapagkat sila ay daungan. But now, it will be for those who fear the Lord. Two things they do. Ano ang dalawang bagay na ginagawa nila? They turn their back to God. They become very proud. Yung mga bansa na binanggit ko, lahat sila ay tumalikod sa Panginoon. Hallelujah. At sila ay naging mayabang. They become very proud ng mga tao. Hallelujah. Pero sabi dyan sa James 4:6, God resisted the proud but give grace to the humble. Ano sinasabi ng banal na kasulatan? Tyre is Tarsis, Lebanon, or north of Israel. Yun ang lugar niya. Lebanon siya ngayon, siya ay north of Israel. Their marine life, dagat. Marine life ang pumupuno sa kanilang pamumuhay. Marine life, laging mga nasa barko, nasusunog ang balat. Yun ang kanilang ginagawa, nakakakita ng malalaking building, pero naroon pa rin at puro tubig lang ang kanilang nakikita. Kaya sometimes these people tumatalo na lang sa dagat. Bakit? Parang tuturete na yung kanilang ulo, matagal na nasa barko, matagal na nasa tubig. They sometimes remember na mayroong mga ganyang nangyayari talaga. Sa bigat ng problema, natututong gawin ang hindi maganda sa kanilang mga buhay. Ang nakikita lang nilang palagi, araw, gabi, tubig. Malalaking building na nasa sa malayong ibayo. Wala silang nakikitang iba na hindi nakakabuti sa isang tao. Yan ang kanilang pamumuhay. Buhay sa dagat. Tyre is a leading city of Phoenicia. A very powerful, massive life. Hallelujah. Napakayaman ng bansang ito sapagkat kumikita sila sapagkat maraming mga dumaraong na barko. At kapag maraming dumarating na barko, di nawawala ang prostitution. Mga nag-aabang sa mga marino, sa mga marine life ng mga tao, na sabik makakita ng mga tao, sabik makapag-usap sa mga tao, sabik na mayroong mga kasamang tao. Ganyan ang mga pangyayari sa kanilang mga buhay. So, very powerful marine life. Kaya hindi nila mapaglabanan kung minsan na dumarating na problema sa kanila. Hindi nila mapaglabanan na sila sa kanilang pag-iisa, naalala nila yung kanilang pamilya, naalala nila yung kanilang iniwan, naalala nila ang lahat ng bagay na nakakapagpasaya sa kanila. Ngunit wala silang magawa dahil nasa gitna sila ng dagat. At kapag mabigat ang problema ng iba, tumatalo na lang sila sa dagat. Hindi na sila sinasagip pa. Wala nang paraan. Doon na sila namamatay. Kaya nga, hallelujah. Because of the problem, di na sila sinasagip. Walang tulong. Mahirap na trabaho, parang nababaliw na sila. Puro tubig lang ang nakikita, matataas na building, pero malayo naman sila doon. We must admire our seamen. Meron tayong mga seamen na sila ang modern heroes sa bansang ito sa panahon ngayon. The sailors and the OFWs.
Sila ang mga tinatawag na bayani natin sa kapanahonan ito. Because nagpapadala sila ng dollar upang ang ekonomiya natin ay maging matatag. Kaya, marami sa mga Pilipino ang mga sailors. At dumarating sila, nakakapagbakasyon ng minsan sa minsan-minsan, 2 buwan, 1 buwan, matagal na yung 2 buwan na bakasyon na sila ay tawagin muli. At muli, mahaharap na naman sila sa ganong problema ng sitwasyon na nasa dagat na naman. Kaya, napakaraming mga bagay ang dapat nating pagpasalamat dahil sila ang nagpapatibay ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Sila ang sa kapanahonan ngayon ang tinatawag na mga buhay na mga bayani ng ating bansa. Hallelujah. Nagiging established ang ating ekonomiya na dahil sa kanila. Ang ating bansa kasi, ang Pilipinas, ay daanan ng mga kalamidad. Kaya madalas ang bagyo, sometimes, mahal ng mga bilhin, apektado ng mga bagyo, apektado ng mga pananim na nasisira dahil sa mga taglamig, lalo na sa Baguio, yung mga halaman doon na mga vegetable ay nako-cover ng mga ice. No? Kaya namamatay ito, hindi na maibebenta. Kumisa naman, nagiging mabunga ang mga gulay, ang mga carrots, ang mga tomatoes, kumisa hindi na madala sa pamilya dahil sa nabababaan na lang ng presyo at kulang pa yung transportasyon para madala sa palengke ang mga panindang ito. Kaya pinababayaan na lang nila doon na mabulok, masira, hindi na mapakinabangan ng tao. Because of oversupply. Nagiging murang-mura pero wala naman ang bumibili. Hallelujah. Kaya nagmamahal ang lahat ng bagay. Sabi, agricultural country tayo pero umaangkat tayo ng bigas. Umaangkat tayo ng ibang agricultural products, katulad na dumarami mga nagagaling sa China ng mga carrots, mga tomatoes, mga kung ano-anong pagkain, na binibenta nila talaga ng napakamura dito. Pero maraming tao ang nag-iingat na huwag bilhin ang mga bagay na ito. Alam niyo naman ang China sa panahon ngayon. Kaya, yan ang nangyayari sa ating bansa. Pero makikita ninyo sa kapanahon ng ito, pag maraming mga produkto, mura ang mga paninda. Pero kapag dumaan ang mga bagyo, mga kalamidad, nagiging mahal ang mga paninda. Because supply and demand, kulang. So, ganun mga pangyayari sa buhay natin. Kaya, maraming salamat sa mga sailors, sa mga OFW, na sila nagpapadala ng dolyar dito upang ang ekonomiya ng Pilipinas ay maging established. In time, now Lebanon, sagana sa karagatan, daong kasi ng mga barko, malakas sila sa pagkukomersyo, malakas sila sa pagninegosyo tulad ng Singapore sa kapanahon ng ngayon, na daungan din ito. Sabi natin, kita natin dito na biglang yumaman ang Singapore. Merchant go to Singapore, nakikita natin na lalagyan ng man-made forest. Pati ang kanilang airport, one of the best in the world. Kita ninyo ang ginawa para dumami lalo ang mga merchant na magtutungo doon. At pero, because of the high standard of living, lahat ng bilihin doon ay mahal na. Sabi nga, ang French price dito na 50 pesos, doon 500 pesos yun. Dahil sa mahal lahat ang nandoon. Hindi ka pwedeng napakalinis ng kalsada, walang dumi, ang mga nagsisigarilyo nasa tabi ng trash can. Para walang kumalat ng mga kung ano-anong mga dumi. Hindi ka pwedeng mamitas ng mga bunga ng puno, bawal. Hindi ko alam kung pwede sa gabi. Walang makakakita siguro sa'yo. So, napakaganda. Bakit? Bakit maunlad? Because it is daungan, port. Maraming mga dumarating na mga negosyante, maraming mga barkong dumadaong, magaganda ang mga tanawin doon, pinagandang mabuti ito upang magkaroon ng kasiyahan ng mga tao na magpunta at maglakbay sa lugar na ito. Mahal dyan. Singapore yan. So, mahal doon ang lahat ng mga bilihin.
Ang Pilipino style, ang mga Pilipinong naroon, they stay in a small room. Siksikan silang lahat dun. Dahil napakamahal ng upahan. Ng kwarto, nagtitiran mo. Kung 10 kayo, kasya kayo kahit 20 kayo. Siguro nakatayo na lang sila. Pero marami silang pera. Pero kailangan magtipid sila because pinadadala sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas upang magkaroon magandang pamumuhay ang kanilang mga pamilya. Napakaganda ng panuntunan na ito, kaya nakakapagpadala sila dito ng maraming pera upang tumulong sa pag-establish ng pamayanan ng bansang Pilipinas. Pero sa panahon ngayon na nakikita natin ang kapanahon ng ito, different countries, different economy, different people, different blessing, and different falling. Pinapakita sa atin ng Panginoon ang lahat ng ito upang magkaroon tayo ng kaalaman na ayaw ng Panginoon ang mapagmataas. Ano bang narating natin? Hindi mo kayang marating yan kung wala ang tulong ng Panginoon sa buhay mo. Hindi mo makakaya mag-isa yan. Binibigay ng Panginoon yan sa iyo, hindi lamang para sa iyo. Pinayayaman ka ng Panginoon, hindi lamang yan para sa iyo. Binibigyan ka ng maraming kayamanan upang ito ay ibahagi mo. Upang ito ay nakikita mo yung mga nagkukulang, pwedeng tulungan mo. Hindi lang yan para sa iyo. Dahil lahat yan, iiwanan mo rin dito sa mundo. Wala kang madadala kahit isang pera sa inipon mo. Kahit sa ganda ng bahay mo, kahit sa ganda ng lahat ng gamit mo. Hindi mo kailangan, ibigay mo. Hindi mo naman kailangan yung maraming mga bagay na yan sa bahay mo. Ipamigay mo yung hindi mo ginagamit. Para meron din sila. Yun ang pagbubukas puso na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi natin pagmamalat, ay marami akong TV, marami akong ano. Ikaw wala. Nag-iingit ka pa. Dapat ibigay mo yung isa, o 2, o ilan. Dahil mabubuksan mo ba yung 5 yung TV mo, sabay-sabay mong bubuksan. Di parang ang electric fan, nililibot mong ganyan yung mukha mo sa mga television mo. Parang ang electric fan, di ba umiikot yun? Ibigay natin. Meron tayong sobra, ibigay natin. Hindi lahat yan para sa'yo. Hallelujah. Time is famous for commerce and materialism. Dahil so, yumaman ng Tyre or Lebanon sa panahon ngayon, nabuhay siya ng materyoso sa kanyang pamumuhay. Ganyan ang kanyang pamumuhay. Binibili niya lahat ng gusto niya, ang karanyaan na nararanasan niya, ginagawa niya ang lahat ng ito. Dahil maganda ang kinikita nilang lahat. So, makita natin materialismo. It is known as the Babylon of the East. Ang Tyre or Lebanon, it is known during that time as the Lebanon, as the Babylon in the East. Parang siyang isang Babylonia during that time na sinabi natin na napakataas ng paghahari ni Nebuchadnezzar during that time. At umakyat siya sa itaas ng tore ng kanyang palasyo at tinignan niya ang lahat ng ito ay nangyaring lahat dahil ako ay si ako. Sino si ako? Ikaw ba si ako ngayon? Yung puro si ako, akin, ako. Ganyan si Hari Nebuchadnezzar during that time. Kaya, ang Babylonia, sila ang merong commercial empire during that time. Super unlad sila, super yaman, and because of that, they are known as the crown city. Parang isang bansa na merong corona. Sino ba may corona? Di ba hari, reyna ang mga may corona? Pero sila ay tinuring na crown city. Merong koronang bansa. Ibig sabihin sila ang pinaka namamayagpag sa buong mundo. Kaya sila ang pinaka very popular, very rich. Sa verse 1, ulitin natin. Sa verse 1, sinabi dito in Tagalog. Verse 1 ng Isaiah 23, ang mensahe nito ay tungkol sa Tyre. Umiyak kayong mga pasahero ng mga barko ng Tarsis sapagkat nawasak na ang inyong daungan sa Tyre. Sinabi na iyon sa inyo ng mga nanggaling sa Cyprus.
Yan ang babala ng Panginoon. Tingnan nyo. Nauna ang sumpa bago dun sa mga pangyayari na sila pinag-uusapan natin ngayon. Ang kanilang kayamanan na hindi kayang bilangin sa mundong ito na itinatag ng kapanahunan ngayon. Tayo will be destroyed from kasaganaan, from kayamanan, pinarating ng Diyos. Tayo, masisira kayo. Lahat masisira. And then verse 5. Labis na magdaramdam ang mga taga-Ehipto kapag nabalitaan nila ang nangyari sa Tyre. Labis na magdaramdam ang mga taga-Ehipto kapag nalaman nila ang nangyari sa Tyre. Hallelujah. Kalulos-lulos na kalagayan nang malaman ng Egypt, hangganan ng lahat. Nakita ng Egypt, hangganan ng lahat. Sira ang mga bahay, etc. Sa mundo, walang permanente. Tanging ang Diyos lang ang forever. Naniniwala kayo? Pero sabi ko, ikaw ang forever ko. Totoo. Ito sinasabi ng Bible. Ang Diyos lang ang forever. Hallelujah. Walang iba. Walang ibang kasikatan, kayamanan. Ang beauty nawawala. Ang tao tumatanda. Lumilipas lahat. Ina-admire mo ang mahal mo na pinakamaganda sa lahat. Lilipas din yan. Pati ikaw lilipas din. Walang forever. Only God. Bakit? Akala ng Tyre sa verse 6. Umiyak kayo. Kayong mga naninirahan sa tabing dagat, tumawid kayo sa Tarsis. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa kanila sa verse 6, no? Makikita natin na nasikatan, walang lilipas lahat ang mga bagay na yan. Akala ng Tyre, permanente na ito. Because they are the crown prince and glory of the world. How then, in spite of all this, bakit nangyari ito? Because they did not know that God is in control. Lahat ng bagay kontrolado ng Panginoon at alam ng bagay kung paano patatakboy ng buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Hallelujah. Bakit ang ganda nawawala? Reason ng Tyre. Hallelujah. Ang rason ng Tyre, money rules. Pera ang nagpapatakbo. Pera ang importante. Natakpan ang pera ang mata ng mga kamalian sa bayan na yon. Natakpan ng pera ang kamalian. Halimbawa, dito sa Pilipinas, mga foreigner na nandito, hindi sila pwedeng bumili ng bahay, ng kotse, o hindi sila Filipino citizen. Pero, kumukuha sila ng dummy, D-U-M-M-Y. Upang ito ang gamitin nila, bayaran nila ng malaki para sila ay makabili ng kotse, magkaroon ng birth certificate dahil may bayan. Corruption ito. Marami pong nangyayaring ganyan. Kaya dumarami ang mga abusado na foreigner sa bansang ito na parang tinatapakan ang pamamahala ng gobyerno dahil natatakpan ng pera ang kanilang mga mata. So yan ang nakikita natin sa kapanahonan na ito. Nakikita natin kung bakit tumarami ang mga foreigner na nagiging Filipino citizen. Nagpapagamit na dami ang maraming Pilipino because of the money. Ang pera nawawala. Hallelujah. Hallelujah. Nagiging reactive. Reactive is not proactive. Reactive, yung nakikita lang ngayon. Hindi nila nakikita yung darating na panahon na pagbabayaran nila ang lahat ng ito. Sabi nga natin, katulad ng nangyayaring corruption. Nirelease ng Panginoon ang lahat ng ito para magbukas ng puso at isip ang mga Kristiyanong mananampalataya. Bakit? Kulang na tayo ng pagtawag sa Panginoon. Marami ang tumalikod. Marami hindi na tumatawag. Nagagampan ba natin, halimbawa yung ating pinirmahan na magpe-pray tayo ng
2:00 ng madaling araw hanggang 3:00 ng madaling araw. Nagagampanan kaya natin ang lahat ng ito. Yung commitment natin hindi po sa tao, sa Diyos tayo nagko-commit. Paalala lang po yun. Para kung dapat tayong gisingin na tayo ngayon. Ang Diyos po hindi nagpapabiro. Hallelujah. Sabi natin, reactive ang mga NGO during those times. May mga nangyayari na under the table. Pero hindi natin iisip, ano ang epekto nito sa pamayanan ng Pilipinas? Ano ang epekto nito? Dahil sa konting pera, kung minsan na ipagpapalit natin ang maraming bagay. Hallelujah. During that time in Tyre, or sa Lebanon, ang pagiging honorable ay galing sa pagiging hari. During that time. Ang pagiging isang kagalang-galang ay dahil sa siyang hari. Pero dahil sa pangunguna ng pananalapi ng pera, gusto ng lahat na maging hari. Ang hari ay may kapangyarihan. Gusto ng lahat na meron din silang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya, the only thing that is the issue ay ang pera. Pera. Lumilipad yan. Habang hinahabol mo, tumatakbo yan. Nawawala yan. Habol ka ng habol. Pero in the long run, ikaw ang naaapektuhan. Hindi mo siya mahuhuli. Kundi pinagkakaloob ng Panginoon sa iyo yan. Marami ang naduduling sa pera. Natatakpan ang mali sa pamamagitan ng pera. Hallelujah. Ngayon, tagumpay ka ba sa larangan ng komersyo? Sila ay naging tagumpay. Ang mga tagumpay na tagumpay sila. Kaya nga sinabing the crowd city sila during that time. Dahil tagumpay na tagumpay, hindi nila siguro kilala yung mga barya. Maaaring ganun. Dahil namamayagpag ang kayamanan, kasikatan, kasaganaan sa kanilang pamumuhay. Pero yung sinabi ng Panginoon kanina, mula sa time, babagsak ka because of pride. Babagsak ang lahat ng nangunguna ang pagmamataas. Mataas na tore. Parang ganito ka lang kalaki, gusto mo kasi taas ka ng tore sa pamamagitan ng kayamanan na hawak-hawak mo. Na ikaw ang tagapanguna during that time, pinakamayaman, gusto mo ikaw ang pinakamaganda, pinakasikat, lahat ng pinaka, ikaw na. So, hallelujah. This is the reason of pagbagsak, yung pride. Yan ang rason ng pagbagsak ng isang tao dahil sa kanyang pagmamalaki. Nakakala niya, kaya niya ang lahat, alam niya ang lahat, mayaman siya sa lahat at lahat-lahat siya. Puro siya. Kaya nga siya si ako. Diba si David? Ako si ganito. Ako ang choir leader. Ako ang magaling. Ako ang maganda. Pero kailangan, para madaig ko ang tinatawag bilang Diyos, kailangan mag-rally ako. Ako pa rin ang puno ng lahat. O anong nangyari sa ako? Siya na. Naging siya. So, makikita natin dito. Sometimes, nasa tuktok ka ng tagumpay. Pag nasa tuktok ka ng tagumpay, darating ang pagmamalaki. Sabi doon sa Bible yun eh. Pag nasa tuktok ka ng tagumpay, dumarating ang pride. Parang hindi ka na madapuan ng langaw, hindi ka madapuan ng kahit na ano. Walang pwedeng lumapit sa'yo. Kailangan nakapaligid sa'yo ang mga alcohol, ang mga sanitizer. Dahil walang makakalapit sa'yo dahil ako ang pinaka. Walang pwedeng lumapit. Paano? Because of the pride. Akala mo ikaw yun. Pero sabi natin, God is in control. Kaya kayo sa isang iglap, ibagsak ng Panginoon. Amen. Sa isang iglap, kayang gawin ng Diyos ang
ang pinaka-din para sa'yo. Kaya binabalaan tayo ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon ang mapagmataas. Ang binibigyan niya ng grasya ay ang mga mapagpakumbaba. So, yun ang gusto ng Panginoon, magpapakumbaba. Hallelujah. Kaya, nasa tuktok, yan ang ayaw ng Diyos. Di masama na maging successful ka. Di rin masama na yumaman ka. Dahil binigyan ka ng talento ng Panginoon. Binigyan ka para gumamit ng strategy sa buhay mo. Ano yung strategy? Paraan para umunlad ang buhay mo. Binigyan tayong lahat ng Panginoon ng kaalaman. Ang strategy ay isang paraan para magamit natin ang katalinuhan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kung nakikita mo basahan lang. Titigan mo yung basahan, may isip mo, basahan? Marami nangangailangan ito. Kailangan tahiin ko lang itong basahan na ito, ibebenta ko. O, nakaisip ka na ng isang strategy. Wala kang ginagawa sa bahay mo, nakadungaw ka lang. Yung mga anak mo nasa school na. Nakita mo doon sa tindahan, maraming uminom ng soft drinks, kumakain ng merienda. Ano kaya magtinda rin ako ng banana cue? Strategy yan. Paraan para umunlad ang buhay mo. Natutuwa ang Panginoon kapag dumaranas ka ng katagumpayan sa kaalaman na itinuro ng Panginoon sa iyo. Hindi mo naman kailangan maraming pera. Aanin mo yun? Saan mo gagamitin? Saan mo dadalhin? Tama na yung mabuhay tayo, may tinutulungan, may pagkain, may bahay na tinutuluyan, meron tayong lahat ng pangailangan, hindi nagkukulang ang Panginoon ng provision sa iyo. Bakit nakakairin mo yung maging tuktok ka ng yaman? Eh, pag nato ka sa tuktok, anong tendency no? Pag nasa tuktok ka, bababa ka. Dahil naabot mo na yung summit eh. Ang tendency niyan, bagsak. Bababa ka na dahil nandun ka sa pinakamataas na bundok. O magpapadaustos ka. Bababa ka, ibababa ka dyan. So, the first lesson na dapat nating marating sa buhay ay kung paano mo gagamitin ang talento na ibinigay ng Diyos sa iyo. Sabi natin, 500 to 700 talents meron ng tao. Pero ilan lang yung nagagamit mo? Isa lang, dalawa, tatlo, lima. Eh, 500 to 700 yan. Marunong kang kumanta, marunong ka rin tumula. Marunong ka rin magbasa, marunong ka rin mag-explain ang binasa mo. Mga maliliit na bagay. Pero, may katuturan ang lahat ng ito na dapat kang umunlad at magbago ng buhay mo. But, sa warning, huwag maging mapagmataas. Huwag maging si ako. Mag-pray ka. Sabi natin, merong talingaga sa Lucas chapter 18 verse 1. May isang talingaga doon na yung judge na hindi naniniwala sa Diyos. Judge siya ha. Pero yung isang balo, punta sa kanya, Judge, tulungan mo naman ako. Kailangan ipanalo mo yung kaso ko dahil wala naman talaga akong kasalanan. Sabi ng judge, hindi kita matutulungan. Marami akong ginagawa. Araw-araw, pupunta yung babaeng balo. Lagi siyang pinupunta, lagi siyang, sige na judge, pinitin mo na, tulungan mo na ako. So dahil sa inis ng judge, maaaring nainis na siya, sige nga, tutulungan ko kaya itong tao na to. Tutulungan ko kaya siya. Para wag na niya akong gambalanin pa. Kung ang tao na yun, na tinulungan, yung tao hindi naniniwala sa Diyos, ay tumulong doon sa babaeng balo para hindi na siya guluhin dahil siya ay judge. Sabi niya, tutulungan ko na nga ito para tumigilin ang katutunan. Siya na hindi nakakakilala sa Diyos ay tumulong sa isang tao. Ikaw na nakakakilala sa Diyos, kaya mong gawin ang mga bagay na ito. Kaya mong gawin. Kaya mo bang gawin? Amen. Yes. Sabi, huwag maging mapagmataas. Huwag ikaw maging si ako.
ano si ako, na ikaw lahat, hindi ikaw lahat ang nagtatrabaho, hindi. Ako ang pinakamayaman, pinakamaganda, pinakameron. Kaya dapat tingalain. Hallelujah. Hallelujah. You pray for your work. You pray for your promotion para umunlad ang buhay mo. Pero dapat lumago ka rin sa Diyos. Dapat ginagampanan mo rin ang gawain bilang isang mananampalataya. Ngayong maunlad ka na, nagtatrabaho ka na, meron ka ng magandang hanap buhay. Yung tithes mo na kinakailangan ng church ay pinapadala mo na lang sa iba. Pero wala ka. Hindi ka nag-a-attend. Ano say nito? Hindi ka na nag-a-attend ng cell group. Hindi ka na nag-a-attend ng prayer meeting. Hindi ka nag-a-attend ng fellowship. Ano na ang importante mo? Ano na ang priority mo? Dapat huwag magbago yung priority natin. Habang umuunlad ang biyaya ng Panginoon sa atin, lalo tayong maging tapat sa Panginoon. Lalo tayong maglingkod sa Panginoon. Lalo na sinasabi ngayon na hindi na, kasi na yung tithes, tapos na yan. Sinabi ba sa New Testament, tapos na ang tithes? Nobody can build as his own church. Kailangan natin ng isa't isa para mabuo ang church. Kung walang magbibigay, paano mabubuhay ang isang church? Saan kukuha ng mga provision sa tubig, sa ilaw, sa kuryente, sa ganito, sa ganun, sa ganyan? Because we are the church. Are you the church? Yes. Pinagkatiwala ng Panginoon gawain ito para sa ating lahat. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mag-build up itong church para sa atin na pananambahan ito. During that time, sa templo sila nagpupunta. Sino gumawa ng templo? Nagtulong-tulong sila. There's manpower. Ganon din sa church, merong manpower. Nagtulong-tulong para merong pupuntahan yung mga tao na kailangan nilang pupunta sa Panginoon. Doon sila humihingi ng payo sa Panginoon, doon sila nananalangin sa Panginoon para bigyan sila ng kalakasan, bigyan sila ng kapayapaan, paitaguyod ang kanilang bansa. Doon sila nagtitipon. And now, we are the church. Tayo ang nilagay ng Panginoon sa church na ito upang pamahalaan ito. Sabi, Sunday is the Lord's day. Sunday is the Lord's day. Ito ang pagpunta natin sa tahanan ng Panginoon. God give us the 7th day. The 6 days is yours. Para sa iyong 6 na araw, sa pagtatrabaho, pag-intindi sa pamilya mo, pag-intindi mo sa lahat ng bagay, pati sa sarili mo, at yung isa, para sa Panginoon yun. Bigyan natin sa Panginoon yun sa Kanya. Huwag na natin tumanggap ng iba pang mga gawain paglinggo. Ibigay natin sa Kanya yun. Sa Panginoon yan eh. Gusto niya makasama ka. Gusto niya marinig ka. Gusto niya pagpalain ka. Pero kung wala ka, sabi natin, we start the fellowship at 10 o'clock dahil merong open prayer para sa ating lahat. Pero kung wala tayo, hindi tayo kasama doon sa open prayer. Hallelujah. Huwag natin ipagpalit ang Sunday. Huwag natin ibigay ang araw natin para sa Panginoon. May outcome ang lahat ng ito. Kapag lagi natin ginagawa, may resulta ito sa buhay mo. Hindi mo palang nakikita sa panahon ngayon. May outcome ang lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. Ibig sabihin, may resulta ang lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Meron po. So, sabi gano'n nga kung meron magkasala sa atin, magpatawad agad tayo. Pero kung minsan, mahirap ngayon nagkasala sa'yo, ginawa ng masama. Sometimes, hindi ka agad makakapagpatawad. Ibigay mo sa Panginoon ang bagay na ito. Nabigyan ka ng liwanag ng Panginoon.
at magpatawad ka kaagad. Magpatawad rin tayo. Kung paano pinatawad tayo ng Panginoon, magpatawad rin tayo. Ito ay magiging maluwag ang loob mo kapag ikaw ay nagpatawad. Pero kung di ka nagpapatawad, nakikita yan sa mukha mo. Nagiging mukhang matigas ang mukha. Para pag sinuntok mo, tatalbog sa'yo. Kaya, magpatawad. Malambot yung mukha ng nagpapatawad. Hawakan mo yung mukha mo. Totoo yun. Hawakan nyo yung mukha nyo. Malambot yan. Hallelujah. Lahat ng ginagawa natin may outcome. Pag-anak ka ngayon, binibigay mo yung Sunday pati sa trabaho mo, may outcome lahat yan. Huwag mong hintayin ng pagbagsak. Huwag mong hintayin na kalabitin ka ng Panginoon. Kung kinakalabit ka ngayon, magpakalabit ka na. Dahil hindi sa lahat ng panahon, kakalabitin ka. Magsasawa rin yung nangangalabit sa'yo. Baka yung kalabit maging suntok na. Ganun po. Totoo yun. Dahil nararamdaman ng ating puso ang paggalaw ng Panginoon sa buhay natin. Kaya habang mas maaga, kung meron nagagalit sa'yo, lumapit ka kagad at humingi ng patawad. Meron ba ditong may kagalit? O ngayon, yung oras na yun, lapitan mo siya. Mas masaya ang puso na nagpapatawad. Parang biglang bumukas ang puso mo at lumanghap ng napakasariwang hangin. Ang sarap ng pakiramdam nun. At mararamdaman mo yung lamig sa katawan mo. Do not rush yourself. Huwag mong laging sinasampalatayanan ang sarili mo. Huwag yung ikaw lagi si ako. Alam ko na. Kasi ganito yan, ganito yan. No. Isang huli sa Panginoon. Kung mayroong problema na although kaya mong lutasin, sabihin mo pa rin sa Panginoon, Lord, tama po ba ang gagawin ko? Magpapahayag ang Panginoon sa'yo. You know what? When you read the Bible, mangungusap ang Panginoon sa'yo. Hindi yan ang dapat mong gawin. Ito. Try mo. Nangungusap ang Panginoon. Pagka may problema ka, at gusto mong solusyonan ito ng solusyon na alam mo, sambulin mo sa Panginoon. Para walang aberya. Hallelujah. Verses 11 and 12. Inulat ng Panginoon ang kanyang kamay sa dagat at niyanik niya ang kaharian. Inuutos niyang wasakin ang mga kampo ng Phoenicia. 12. Sinabi ng Panginoon, mga mamamayan ng Sidon, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Wasak na kayo, kahit na tumakas kayo papuntang Cyrus, hindi pa rin kayo magkakaroon ng kapahingahan doon. Ito yung galit na ng Panginoon. Nagalit na ang Panginoon. Mga mamamayan, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Ano yung maliligayang araw nila? Nung nai-enjoy nila ang karangalan, kayamanan, kasaganaan, na-enjoy nilang lahat ito. Pero ngayon, sabi ng Panginoon, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Bakit? Sabi natin, natakpan ng pera ang kanilang mga mata. Pera ang nagpapatakbo sa kanilang bansa. Kaya, nababalita ng ibang bansa ito, nagulumihan na sila. Meron palang wakas ang lahat ng bagay sa mundo. Yes, meron. Merong wakas ang lahat ng bagay. Pati nga tao, merong wakas. Ang Panginoon lang nakakaalam. Alam mo, nung ipanganak ka mo kailan, pero yung kapatayan mo, hindi mo alam kung kailan. Kakailangan pa rin natin ang paghahanda para sa ating sarili. Anong ginagawa natin sa kapanahon ng ngayon? Sabi natin, nagre-release ang Panginoon, nire-release niya ang korupsyon, nire-release niya ang lahat ng mga hindi magaganda sa bansa. What for? Para magising ang mga mananampalataya at ilapit ito sa Panginoon. During that time, pag ang Israelites ay lumalapit sa Panginoon, nililikas sila, inaalis sila doon sa kanilang mga kaaway at binibigyan sila ng mga provision. But then, nung nananagana naman sila, ano na naman ang nangyari? Bumababa na naman ang kanilang mga
puri. Tinatago sila, nasasakop sila ng kanilang mga kaaway. And then they go back to God na naman. Pabalik-balik sila. Pag dumaranas ng kapayapaan, ng kasaganaan, nalilimutan na naman nila ang Panginoon. This time, we are being reminded by the Lord. Kayo ang pinapaalalahanan ng Panginoon. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Manalangin. Hanapin ako. Then I will hear from heaven. Maririnig ko sa kalangitan ng kanilang mga hinagpis at tutulungan ko sila. I will hear from heaven and I will heal their lands. Ganyan kamahal ng Panginoon. Ayaw niya na nagturo sa kanyang mga anak. Kaya patuloy tayong binibigyan ng mga pagsubok upang subukan mo hanggang saan na tayo matitiis. Kung hanggang kailan mo matitiis ang Panginoon na nagmamahal sa iyo. Hallelujah. 70 years na karanasan ng pagbagsak ng Tyre. Hallelujah. Kailangan palitan nila ngayon ang kanilang mga attitude, ang kanilang mga pag-uugali. Hallelujah. Sabi nga ni Haring David, tumanda na ako. Wala akong nakita ni isa mang mananampalataya na nanghingi ng tinapay o ng pamumuhay. Wala siya nakita. Kahit isa na manggagawa ng Panginoon na nagkulang. Dahil kahit kailan, hindi nagkukulang ang Panginoon sa iyo. Because you are a child of God. You are loved. Mahal ka ng Diyos. Kaya iniwan niya sa atin, love one another as I have loved you. Hindi mo kayang tiisin ang kapwa mo na nagugutom samantalang ikaw napakarami ng pagkain mo. Ito iniiwan sa atin ng Panginoon. Bagong taon, tingnan natin ang ating sarili. Paano natin ipipresent yung sarili natin sa Panginoon? Lord, naging mabuti ba ako mananampalataya sa iyo? Natiis ko ba yung kapwa ko na kumakain ako pero siya wala? Hallelujah. Sino ba ang priority mo ngayon? Hallelujah. Dapat ang priority natin ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang ating takbuhan, siya ang ating tagulan. Walang iba. Tumakbo ka sa kapwa mo, tutulungan ka sandali. Pero pag dalawa, tatlo, hindi na. Tumakbo ka sa Panginoong Jesus na walang sawa, na nakatingin sa iyo, na gustong ibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Tumawag ka lang sa akin at ako'y sasagot, sabi ng Panginoon. Tumawag ka, call unto me and I will answer thee and I will show you mighty things which you do not know. Ganyan katindi kung magmahal ang Diyos na sinasamba mo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Do not trust yourself. It is pride. Pag nagtiwala ka lang sa sarili mo, ito ay tinatawag na pagmamalaki. Kaya ko yan. Madali lang yan. Kaya ko yan. Ikaw, hindi mo kaya. Pero ako, kaya ko. No. Tinataas mo lang yung sarili mo. Pride na yan. Nag-uumpisa na yan. Pataas na ng pataas yung antas na. Hanggat walang nagpo-correct sa'yo. Kaya now, we're being corrected by God. Ang mga panuntunan natin sa buhay, sa pakikisalamuhan natin sa bawat isa. Nararamdaman ba tayo na minamahal natin yung kapwa natin? Moses worked 40 years in the making bago siya tinawag ng Panginoon. 120 years na ang nakalipas sa kanyang buhay. Bakit? Inubog siyang mabuti ng Panginoon. Tayo sa kapanahon dumadaan sa paghubog ng Diyos. Minadaanan natin ito sa panahon ngayon. Tinetrain tayo ng Panginoon. We're in the training ground right now. Tinetrain tayo ng Panginoon sa pakikipamuhay dito sa mundo habang nandito pa tayo. Sabi natin, dumarating, sinisisi natin ang gobyerno because of the corruption, because of so many things that has happened in this country.
Sinisisi natin ang gobyerno. Do not sisi ng gobyerno, sisi yourself. Sisihin mo yung sarili mo, bakit hindi mo inilapit sa Panginoon. Kaya ginigising tayo ng Panginoon ngayon. Ginigising tayo para makita natin ano ang tinatakbo ng bansa sa kapanahon na ngayon. Proverbs 14:34. Ito po tayo magtatapos. Proverbs 14:34. Ang matuwid na pamumuhay ng mamamayan ay nagpapaunlad ng kanilang bansa. Ngunit kung sila ay magkasala, mapapahiya ang kanilang bansa. Ang matuwid raw na pamumuhay ng mamamayan ay nagpapaunlad ng kanilang bansa. Ngunit kung sila ay magkasala, ano mangyayari? Mapapahiya ang kanilang bansa. Ganun yan. Kaya, do not trust yourself. Umasa tayo sa Panginoon. And then, balik tayo sa Isaiah 23 verse 17. Tingnan po natin ang pangbukas na sinasabi ng Panginoon. Pagkatapos ng 70 taon, aalalahanin ng Panginoon ang Tyre. Ito yung pinag-uusapan natin mula pa kanina. Tyre is Lebanon ngayon. Pero muling gagawin ng Tyre ang ginawa niya noon na katulad ng ginawa ng babaeng bayaran. Gagawa siya ng masama sa lahat ng kaharian ng mundo para pera pa rin. And then, 18. Pero sa bandang huli, ang kikitain niya hindi niya itatabi. Ihandog niya ito sa Panginoon para pambili ng maraming pagkain at magagandang klase ng damit para sa kanino? Sa mga naglilingkod sa Panginoon. Biglang nagbago na. After 70 years, inaalala uli ng Panginoon ang Tyre or Lebanon. At ito ang nangyari. Sa bandang huli ng kanilang buhay, God promises restoration and will visit Tyre. Mag-uumpisa ulit sila ng business. Pero ang kikitain nila hindi niya itatabi. Ihandog niya ito sa Panginoon para pambili ng maraming pagkain at magagandang klase ng damit para sa mga naglilingkod sa Panginoon. Sa bandang huli, nawa, makita ng Panginoon sa buhay natin sa panahon ngayon. Sa bandang huli, hindi pa huli ang lahat sa atin para kung ano ang napagdaanan natin, limutin na ang mga bagay na ito. Umarap tayo sa bagong taon na daladala ang pangako ng Panginoon. Hindi siya nagbabago. Siya noon, ngayon, at may pakailan pa man. Laging nakatingin sa atin ang Panginoon sapagkat ang pagmamahal ng Diyos hindi nagbabago. Pakisabi sa atin mo, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Yan. Mahal natin ang bawat isa sa pagmamahal ng Panginoon. Nawaan natin ang mensahe ng Panginoon ay pinagkaloob sa atin sa araw na ito. Tayo po ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Tayo po ay pumikit at manalangin. We give you glory, Father. We give you glory, we give you thanks, we give you praises. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensaheng itinawid ninyo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat sa mga aral na ipinakita po ninyo na ang pagmalalaki at pagyayabang babagsak ng mga ganitong kapamaraanan. Maraming salamat po sa paalala para sa amin, maging sa aming bansa sa kapanahon ng ito, Panginoon. Nilalagap po namin sa iyong harapan ang problema ng bansang ito. Na kayo po makapagbibigay ng tamang solusyon. Hindi solusyon na magagaling sa tao, kundi magmumula sa iyo. Dalangin din po namin ang pagpapala na iniiwan mo sa amin sa araw na ito. Ganon din sa mga nasa Facebook Live. Kung anong pagpapala meron kami, ganon din po ang maramdaman nila mula sa iyo. Maraming salamat po sa biyaya,
Sa iyong lahat ng papuri at parangal, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa mga nasa Facebook Live po, pwede na po tayong maupo. Sa mga nasa Facebook Live, kung nais po ninyong tanggapin ang Panginoong Jesus as Lord and Savior of your life, sumunod po kayo sa maikling panalangin. Sabihin po, Panginoong Jesus, maraming salamat po na ako ay tinawag mo, isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Ngunit sa araw na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok sapagkat tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa kamatayan mo sa bundok ng Kalbaryo at ngayon sa kaligtasan ko. Salamat po sa biyayang ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Panalangin po natin ang tinapay at alak. Father in heaven, thank you for the wonderful time that we're together with you. Bless the food. Bless, pagpalain mo po, Panginoon, ang simbolo ng iyong katawan at tubo na aming tatanggapin sa araw na ito. Na maging karapat-dapat kaming lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
pagpapala sa atin ng Panginoon. Wherefore, whoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito that we are celebrating this time to be with you. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus Christ, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner, also he took the cup. When he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do shew the Lord's death till he come. Praise God. Nabusog po ba ang lahat? Amen. Busog na busog. Are we blessed? Amen. Pinagpala na po tayo ng ating Panginoon Diyos sa umagang ito at pinagtagumpay na niya tayo sa araw na din na ito po. Amen po ba? Amen. Sino po dito yung masayang-masaya ngayon? Amen. Wow! Walang malungkot. Praise God po. Tunay nga na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng totoong happiness po. Kasi si Jesus Christ nasa puso po natin, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So sa umaga po ito, gusto ko natin pagpalain din po natin ang bahay ng sambahan na ito at ibalik natin sa ating Panginoon Diyos kung ano man yung nararapat para sa Kanya po. Amen? Amen! Ready na po ba ang lahat? Magdilig sa Panginoon? Amen! Yan ang gusto po ng Panginoon, yung bukal sa ating puso at masayang-masaya tayo. Tayo yumuko at manalangin. Hawakan natin yung ating mga kaloob, yung ating tithes and offering sa ating Panginoon Diyos. Salamat po, Ama, sa pagkakataon pong ito na kami ay makakasunod sa nais niyo po, Panginoon. Maibigay po namin yung the best na pagkakaloob sa inyo, Panginoon. Hindi niyo po tinitingnan, Panginoon, yung halaga po neto. Bagkus, Panginoon, tinitingnan niyo po yung willingness ng bawat isa sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo niyo sa bawat isa sa amin na dapat ibigay ang para sa inyo, Panginoon, yung tithes and offering, Panginoon. Hayaan niyo po, O God, na Lord, ang mga salapi pong ito, O God, ay magamit sa inyong gawain po, Panginoon. Lord, matugunan ang mga pangangailangan at higit sa lahat, Panginoon, may spread out po namin yung salita niyo po, Panginoon, sa pamagitan ng mga salapi pong ito. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, O God, na naririto, Panginoon, na handang sumunod, O God. Ibalik niyo po ito, O God, ng siksik, liglig, at umaapaw pa po, Panginoon. Kagaya ng inyong pangako, O God, na hindi nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Kaya kami ay naniniwala at binibigay namin sa inyo, Panginoon, ang faith po namin, O God. Lord, hindi niyo po pagkukulangin ang mga anak niyo at ang bahay-sambahan po ito, O God. Pangako niyo po yun, Panginoon, na pasasaganain niyo po ang bawat isa sa amin, O God.
kung kami ay susunod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa paalala, Panginoon. Salamat sa pagpukaw sa bawat isa sa amin na kami ay sumunod at maglingkod sa inyo, Panginoon, ng buong puso, O God. Lord, ito po yung panahon para i-renew po namin yung aming buhay sa paglilingkod namin sa inyo. Ito po ay isa sa paglilingkod po, O God, na nais po namin ibigay sa inyo. Sa inyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen. Palakpakan natin yung Diyos natin na buhay at makapangyarihan sa lahat. Tayo po yung handang na magbigay sa ating Panginoon. Praise God. Panuorin natin yung ating mga announcement. Every Sunday po, yung ating morning prayer, 9:45, dito sa worship hall. Doon po yun sa taas po ginagawa. Every Sunday, yung ating worship service, 10 a.m. po, dito sa worship hall. Every Sunday, yung ating children ministry po, 10:30, after ng praise and worship. Sa taas po yun. Every Sunday, youth ministry, 12:30 p.m. po. 1 hour lang po yun dito sa worship hall. Kaya tinatawagan po ang mga youth. Pastors gathering po, 10 a.m. every Tuesday po yan. Every Wednesday naman po, yung ating Wednesday group, 10 a.m. po sila nagsisimula. Sa Pacific Dos po yan. Every Wednesday, 2 p.m. Every Friday po, yung prayer and fasting po natin. Yun po ay one meal or object fasting po. Nasa inyo po yun. Breaking ang fasting every second Saturday of the month, 11 a.m. via Gmail po yan. Second Saturday. Adults Bible Study every Friday, 7:30 to 8:30 p.m. Saturday, yung preteens and children po, online Bible Study. 5, actually it's 5 o'clock to 6 o'clock na po siya ngayon. And Adults Bible Study, yan po ay 8 to 9 p.m. every Saturday. Yung ating 24 hours prayer chain po, yun po yung isa sa paalala ni Pastora kasi niya kanina. O anong oras po yung naka-assign natin, remind po natin sila na yan po yung oras ng pananalangin nila at tayo din po mismo i-remind natin yung sarili natin, i-devote natin sa ating Panginoon Diyos yung oras na yan. Every quarter na po yung ating Family Day and Thanksgiving. So, yun po yun, 12 to 1 o'clock po yun. So, April 5 po, yung first Sunday, yun din po yung anniversary ng The Risen Christ Fellowship. Yung ating tithes and offering din po, pwedeng dito or through bank or GCash po. So, sa umaga po ito, meron pong see you next Sunday, pero huwag muna kayong aalis. Siyempre, isang masayang araw po ito, isang masayang celebration. Tawagin ko po ang ating butihing pastora, Pastora Sinya Angeles po, na nag-celebrate ng kanyang birthday. Last January 1 po, unang-unang araw ng taon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa kanyang kabutihan. Siguro, pwedeng dalhin ni Brother Peter si Pastora dito sa unahan. At
At batiin po natin siya ng kanyang happy birthday. Isa sa pinakamasayang birthday. Sabi nga niya, sana gumaling na siya. At yun, pinagkaloob ng Panginoon. Magaling na po si Pastora. Dahil sama-sama natin panalangin sa Kanya. Sige, tayo po tayong lahat. At batiin natin si Pastora Sinya ng happy birthday po. Nasa inyo po kung magbibigay kayo kay Pastora ng gift, ng ng message, short message po para sa kanya, ibulong niyo po sa kanya. Lahat po ay inanyayahan na bumati kay Pastora Sinya. Yun, double celebration po yun kasi birthday and New Year pa, di ba? Pinanganak siya during New Year. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Pastora Sinya na 85 na po siya. Pero hindi mo halata na 85 po. Di po ba? Yun yung grace ng ating Panginoon na siya mag-sustain sa kanyang buhay. At dun nga sa taas, mini-mentor ang mga 12 and Wednesday group na po. So tayo din po every Sunday, pinapakain niya tayo ng Word of God. Dito, hindi niya iniinda kahit kinukubo siya, nangangati yung lalamunan niya, pero hindi niya iniinda yun kasi gusto niya maglingkod sa ating Panginoon. At yung katatagan ng Panginoon Diyos na binigay sa kanyang buhay, yun po, isang malaking pagpapala mula sa ating Panginoon yun. Yun. So, sabi nga niya, panawagan, tayo ay bumalik sa ating Panginoon, manalangin, maglingkod tayo sa ating Panginoon Diyos. So yun, happy na po si Pastora noon kapag tayo ay nag-join sa ministry na gusto po natin. Wala na po tayo this 2026, wala na pong seating ministry. I-join na po namin kayo sa mga ministry na gusto nyo po na nag-join. So, yun po. Yun po yung pinaka-highlights ngayong taon na to. Lahat po i-develop na po sa ministry. Birthday kahapon. Secret na nga yun kapatid. Pero meron dyan madaling araw pa lang. Kumati na talaga eh. Wala nang yan. Pinano lang yung pinatungtong lang yung 12 o'clock. Ang may birthday ko talaga ay nandito, at ako din po may birthday. Pero sama-sama po natin. Pa-interview nga sandali. Pastora, anong pakiramdam na nandito ang mga anak niyo po ngayong araw? Maski ang laman ng puso ko na umaapaw dahil nandito kayo. Wow, praise God. Hindi kayo po ito ba? 85 years old. 85 years old of goodness ng ating Panginoong Diyos. Tawagin ko po si Pastor. Pastor Danny. Yun, Pastor Danny po. Ipag-pray po natin. I-lay hands po natin si Pastora. Glory to God, purihin ng Panginoon. Itoon po na. Opo. Maraming may birthday ng January. Sa last pa po yun. Last Sunday. Sa last Sunday Pastora ng lang January. So, special day sa ating pastora. Yeah. Glory to God.
Oh, Holy God, Father God, in the name of Jesus, napakabuti mo nga po sa amin. Ikaw ang aming Diyos na patuloy na pinapupurihan at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa aming pastora na ipinagkaloob niyo sa amin, Pastora Zini Angeles, na patuloy mo pong ginagamit dito sa lugar na ito upang patuloy na may pangaral, may pahayag ang iyong banal na salita. Lord, continue to bless him, her, O Lord God. Continue to pour out your abundant blessing to her, O Lord God. Let your Holy Spirit be upon her always, O Lord God. Equip her, O Lord God, with your wisdom, with your knowledge, O Lord God. Tunay nga po na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasang physical, kalakasang spiritual. Salamat po for the anointing that you have given to her. Lord, thank you so much, Lord God, for our pastoral senior that we have in this church. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. Thank you po, Pastor. Ayun. So, sa lahat ng birthday na, mula noong January 2, ano ba ngayon? 4. Happy birthday po sa lahat na nag-birthday. So, salamat sa pagbati niyo po. Birthday ko po ngayon, naglilingkod sa Panginoon. Mas pinili ko po, nandito ngayon kasama po ang Panginoon at kayo din po. Amen. Salamat sa Panginoon po sa buhay na binigay niya sa atin. So, kayo po'y tumayo at magbigay puri sa ating Panginoon Diyos. Are we blessed po? Amen. Araw-araw po tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya araw-araw po tayong masaya, magalak, malakas, at mayaman. Sabi nga, di ba? So, papurihan po natin ang ating Panginoon na buhay. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos,
Tayo po ay manalangin. Muli dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iniwan mong mensahe sa amin sa araw na ito. Yes. Salamat po sa bukas na pagpapala para sa aming lahat. Dinadalain ko po ang bawat isa sa kongregasyon na ito, Panginoon. Patuloy na kaalaman at karunungan at buhay na pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay pagkaloob ko sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nakakaalam kung ano ang mabuti para sa aming lahat. Patuloy mo kaming turuan, patuloy po ninyo kaming gabayan sa bawat miyembro ng bawat pamilya na nagre-represent sa kanila sa kapanahunan ito. Kung anong pagpapala ang pinagkaloob mo, Panginoon, dala nila sa kanilang sambahayan ang mga pagpapalang ito. Kagalingan, kapayapaan, kasapatan ng lahat ng pangangailangan. Healing relationship even, Father God. Maraming salamat po maging mga nasa Facebook Live. Kung anong pagpapala ang nihanda mo para sa amin, ganun din po ang makarating sa kanila sa taong ito. Talikuran namin ang hindi maganda, kundi harapin ang katotohanan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa gagawin mo sa aming kalagitnaan sa taong ito. Tunay, Panginoon, hayaan mo maingat namin ibalik sa iyo ang lahat ng pagpupuri, pagpaparangal, pagpapasalamat at pagsamba na tanging sa iyo lamang sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, ibinibigay namin ang malaya ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen! God bless you! God bless you too. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ikaw